Have a blessed po mga ka-59 and ingat po tayo lagi sa duty natin. So yung topic po natin ngayon is about po doon sa self-improvement. So ito po yung steps to self-improvement. Higit sa lahat, lalo na po sa mga leader or sa mga officer. Kailangan din po ng mga security personnel ang self-improvement. Napakahalaga po kasi sa isang mga security guard kung paano ma-improve ang sarili nila. Dito kadalasan malaki ang kakulangan ng mga security personnel, lalo na po ng mga leader. So kung tayo na po yung mga officer na, OIC, Detachment Commander, SIC, o yung nag-handle na po, yung pinagkakatiwalaan na sa mga detachment natin, kailangan po natin ang self-improvement. So ito po ang steps to self-improvement. Nagbigay lang po ako ng 4 na alam po higit itong makakatulong po sa atin. Diba? So ano po yung number 1? Number 1 is immerse yourself to very difficult element or circumstances. Ibig sabihin po, yung immerse, ilubog natin yung sarili yan, not to the point na magpakalubog-lubog. Ibig sabihin po, kailangan ma-adapt natin yon, i-handle natin, huwag tayong matakot. Kung kailangan lubog-lubog tayo para maabot natin yung mga bagay na dapat malaman natin, ito pala. Kasi sa susunod po malalaman natin bakit kailangan natin mag-immerse sa mga ganong kahirapan, mga circumstances. Kasi kadalasan po yun nga, laging play safe na lang. Ayaw nang mag-isip, ayaw nang mag-ano ng mga problema, mag-solve. Basta kung lang gusto, yan na lang para madali, di ba? Mas gusto pa yung umiwas kaysa gawin or yung kaysa subukan or itry na kaya naman pala. Paano gagawin natin? Kasi sa larangan po ng security industry, lalo po ang mga officer, hindi tayo makakawala sa mga concern. Yan. Diba? Yung mga negativity ng mga tao na sa paligid natin. Hindi po tayo makakawala dyan kapag hindi natin sinubukan o itry na talagang i-handle po natin yan. Mga tasks na ayaw ko sa ganyan kasi nahihirap ako dyan, hindi ako marunong dyan. Ayaw kasi mag-isip. I-assign mo doon sa mga may computation, sa may mga pay parking. Ayaw kasi hindi ako marunong mag-bat. Kailan ka pa matututo, kaibigan? Di ba? Ayaw, takot na matuto. Bakit kaya natatakot? Hindi marunong mag-add, mag-subtraction, mag-multiplication. Nakapag-aral naman. Ang katwiran kasi matagal ko na kasi akong nakapag-aral, nakalimutan ko na. Hindi po totoo yun. Ayaw mo lang kasing balikan. Ayaw mo uling aralin. Kasi kung naaral mo na yan, sigurado pag nabalik mo, matututo ka po dyan eh. Excuse me. So ano yung mangyayari? Papabayaan na lang natin. So ang mangyayari po, nawawalan ka ng kumpiyansa kapag kaganyan. So ano pa po ang yung pangalawa? Pangalawa po is immerse yourself in education. Dapat magpakalangoy-langoy pagpakalunod ka sa pag-aaral, na to the point sarahin mo na yung sarili mo. Ibig sabihin, mag-aral ka, sikapin mong matuto. Aral ng aral. Diba? Kasi kapag nag-aral ka, marami kang mga bagay na matututunan. Maaalis yung kamangmangan. Kasi dahil pak na nag-aral po tayo, dyan lang malalagot ang kamangmangan sa atin. Kaya nga diba, sabi ni Dr. Jose Rizal natin na nakakaawa ang bansa natin dahil sobrang dami ng mangmang. Kaya nga ayaw niya maging mangmang ang Pilipino, ang dami niyang ginawang books. Minulat niya ang kaisipan, ang kamulatan ng mga Pilipino dahil alam nila marunong ang mga Pilipino, kaya lang po hindi nabibigyan ng chance or ayaw gumawa ng parang kasi andun yung takot. Samantala si Dr. Cesar hindi natakot dahil ayaw niyang mawala sa mundo ito na mga mangmang tayong Pilipino. So bakit ka matatakot mag-aral? Diba? So aral tayo, huwag maging tamad sa pag-aaral. Diba? Sabi nga, learning is a continuous process. So immerse yourself, huwag mong hayaan na hindi ka matuto araw-araw. Dapat everyday meron tayong natututunan, especially po, nalay ko sino pinabanggit na especially ang mga officer kasi po hindi biro pa nag-handle na kayo ng isang detachment. Huwag niyo pong sabihin iaangas sa officer na ako. Pag mangmang ka at naging officer ka, ang lahat ng i-handle mo kawawa. Mabubulid sila, madadala sila sa mga mali. Hindi natin mapapagrow. Alisin po natin ang kamangmangan sa sarili natin kung gusto natin mag-grow sa buhay. Hindi lang to sabing pang
trabaho, lalo naman pag personal mo na. Saan ka pupulutin pagdating ng panahon pag tumanda ka na? Kung nagtatrabaho ka, may kamangmangan ka pa, ang dami mong negativity sa buhay, ang dami mong mga inggit sa sarili, kasi ang inggit sign ng kamangmangan yan eh. Nung wala ka nang inisip kundi yung ang kapwa mo dapat ganito, yung parang gusto mo kung ano ka, ang kapwa mo mas matindi pa sa'yo. Kung nahihirapan ka, ang kapwa mo gusto mahirapan. Maraming ganyang officer na para kang galit na galit sa mundo kapag ang mga tao niya nagagumagaan ang takbo ng buhay. Nabibigyan ng pabor kasi kailangan. Abay, galit na galit. Pag ganong officer, lumayo po kayo sa officer na ganyan. At kung ang agency naman, may mga ganyang officer, tanggalin nyo na po yan. Kasi kawawa po ang inyong detachment pag iyan ang nagtagal dyan. Kasi kung mangmang yan, sigurado ang hahawakan yan, magiging mangmang din. Napakahalaga po ng pag-aaral sa buhay ng tao. Diba? Kasi ang mangmang, diba, napakaanong pakinggan. Sabi nga nila, ang hirap mag-aral eh, mahal. Kung ang kamangmangan merong halaga o may amount, mas mahal pa. Diba? Kung nag-aaral ka, natuto ka, nag-grow ka, umasenso ka sa buhay, yun ba yung sabihin nating mahal? Kung ikaw hindi nag-aaral, habang buhay kang ganyan, naging mahirap ka na lang kasi mangmang ka. So, ano yung pinakamas mahal doon? Diba? Okay, so araw-araw dapat natututo po ang tao. Pangatlo, ano pa po yung pangatlo natin? Immerse yourself in correction. Kung kinakailangan, kinokorek, tinutuwid tayo, okay lang yun, huwag tayong magdramang bukid. Pag sinisita tayo, basta tama naman, accept. Kahit sabi mo sa maling pamamarang pag sinita ka, okay lang. Kasi diba, pag tinutuwid tayo, masakit naman eh. Kumbaga nga sa pilay, pag tinuwid yan, masakit. Kailangan po ba yan, i-bandage yan, talagang ihilutin yan, masakit talaga. Pero after mo, doon mo marirealize, pag gumaling, maayos na, magiging maayos na ang lahat. Diba? So yun ang sinasabi, yun na kinakailangan po, mag-ano tayo sa lahat ng mga bagay na kung itutuwid ka, pangit man yan sa pamamaraan nila at alam mo namang tama, hindi naman kasi lahat ng pagtutuwid mali eh. Kaya ka tinutuwid kasi may nakitang mali. So, accept. Pag ang natin tama nga naman, accept. Huwag nating hahayaan na matapos na lang yung ating karera ng buhay na yung mali mo na andyan pa rin, hindi mo natanggal, hindi mo naiayos. Diba kumbaga sa pilay yan, pag pinabayaan mo yung pilay na yan at nagtagal yan, sigurado magkakaproblema lalo. It's either na magkaroon ng epekto sa health mo yan. So, ganun din. Kaya pag kinarek tayo, nga pala, matututo tayo eh. Diba? So, accept natin, immerse yourself in correction. At yung pang-apat po, yung last po natin, immerse yourself in refinement. Sabihin, kailangan maging pino ka. Hindi po pwedeng magaspang, hindi pwedeng galaw-gaw. Pag ikaw isang security personnel, kinakailangan po pag naka-uniforme ka na or kahit nasa labas ka na, kasi kilala ka ng mga tenant na yan, na kung saan ka naka-assign na security guard ka. Ngayon, kung ikaw ay galaw-gaw ka dyan, kung saan sa kabarkada tapos nakikipagbasagulero ka dyan, ano sasabihin sa atin? Ibinibigyan ka ng task na sobrang bigat, nag-i-implement ka ng policy, and yet paglabas mo dyan sa trabaho mo, iba na pala yung masyado ka ng, alam mo yung way ng parang pinakawalang kasakuran, kumbaga ng mga wild animals, di ba? Yung talaga namang, so dapat po iniingatan din natin yung mga galaw natin. Hindi dapat na padaskul-daskul. Lahat lalo na pag nasa trabaho na. Kasi most ang mga security pag naka-uniforme na, lalo yung talaga naka-assign sa mga, hindi naman natin minamaliit, yung mga hindi naman gaano-kaano ng mga company, talaga naman, andyan yung, minsan, galaw-gaw, yung parang iba gumalaw, tapos, kung makipag, biruan sa mga walang kapararakan, di ba? Yung mga ganon yung dapat po kasi bibigyan natin ng halaga. Lalo't permado ka, wala po dapat titingnan kung saan ka naka-assign. Kay bakanting lote yan, ikaw yan. Security personnel ka, security guard ka, malaki ang responsibilidad mo yan. Minsan kasi naka-duty, hindi maayos ang uniforme. Kaya kailangan ang pagiging maayos sa sarili, pagiging Pinoy, not to the point yung parang napaka old-fashioned mo na yung
parang pang matanda. Hindi po yun eh. Titingnan natin, naka-uniform ka, ayusin mo na, plantsahin mo na. Kasi nakikita sa sarili mo na kung paano mo dalhin ang sarili mo, iyan din ang gagawin mo sa trabaho mo. Kung maayos ka sa uniform mo, sa sarili mo, how much more sa trabaho mo? Kung sa surroundings mo, sa paligid mo, ang ayos-ayos, well-organized ka, how much more sa sarili mo? Diba? So, nakikita po yan. Kaya kinakailangan po, lagi nating pakatatandaan bilang mga security personnel, yung pinakamabigat na responsibility na iniatang sa atin, iyon po yung pag-i-implement ng mga policy. Kasi, ang bigat po niyan eh. Hindi biro po ang mga policy na yan. Kumbaga yung policy po, it is the backbone of the company. Na yung backbone kailangan may mga gumaalala, gumagabay. Katulad ng ating katawan, di ba? We have a backbone. Ngayon, ano yung sumusuport dyan? So, andyan yung mga parts of our body. So, tayo yung parts ng backbone na yun. Para manatiling maayos yung policy na ipinapatupad natin. Dapat we have to implement that strict implementation and consistency. Kasama po doon yun. Kung meron po tayo nito as mga security personnel, lalo ang mga officer, sigurado po ang detachment mo magiging maayos. Walang perfect na detachment. Kahit naman saan. Pero yung kaayusan, hindi dumarating sa point na nagkaklag na. Kinakailangan po pag may mga tao tayong pasaway, kahit officer pa yan or assistant pa natin yan, kailangan endorse yan for replacement. Kung talagang siya nawawalan na ng kumpiyansa or nagiging daan na para ma-distract yung trabaho ng bawat isa. So, dapat yan. Kasama po yan sa pagbibigay ng maayos ng isang opisyal. Kaya ang mga security guard dapat, kasi darating din po magiging officer din kayo. Okay? And last, ano po yung pinaka-last? Kung ikaw ay nag-i-immerse or lumulubog ka dyan, ay nilulubog mo yung sarili mo sa mga ganyan dagok or mga pagsubok, circumstances, okay lang yan. And after that immersion, you have to emerge. Lumutang ka na. At lulutang ka sigurado. Kasi naranasan mo na lahat eh. At pag angat mo niyan, sigurado po, magiging maayos ka ng security officer, security guard. At bilang sa sarili mo, lahat sigurado kaya mo nang i-handle. Kasi napagdaanan mo na lahat. Kaya huwag po tayong matakot na mapunta dun sa mga mahihirap na way ng ating trabaho, lalo ang mga officer. Kasi ako po, kwento ko lang halos naranasan ko na siguro yung mga circumstances ng isang officer eh. Like halimbawa, may nagpakamatay dun sa iyong ginudutihan sa area of responsibility mo kasi may nangyari na po yan. Na-handle ko isa itong condominium. Siyempre, nagpakamatay. Hindi namin alam pala, ando pala sa loob, patay na. After 3 days na siguro, or 4 days na mahuna. Tsaka lang namin nalaman. Ay, yung tinina ng guard ko, sir, parang iba yung amoy dun sa kwarto. Sabi ko, baka naman basura lang yan. Di pinuntahan ko, siyempre iba talaga yung nakakasulasok talaga. So, talagang tao. Ayun, nagtawag kami ng admin, ganyan, tutinyan ng tao talaga. Kasi iba yung amoy talaga. Naranasan mo, yun talaga sobrang iba. Kahit anong palit mo ng damit, andun pa rin talagang sobrang baka yung damit na suot yung uniform ko, tinapon ko na. Kasi kahit anong laba ko iba eh. So, ano yung gagawin mo pag nandun ka sa point na ganun? Siyempre, ang mga media papasok yan. Kailangan walang makapasok na media. Kasi mahirap yan pag na-expose yan sa media. Tapos, yung mga report, talagang sobrang dami, lahat, hihingian ka, at salaysay mo lahat. Excuse me, kailan yan hindi na lumabas ng bahay, ang sasakyan na andyan, ganito, ganyan. Ano yung napansin ninyo? So, kita nyo yun, di ba? Kaya nga, maging keen observant tayo sa paligid natin. Huwag tayong matakot kasi lalo ang officer, darating kayo dyan. Yan yung talagang nakakaano na-handle ko. Awa naman ng Diyos na ayos namin yung detachment na yun. Walang medyang nakapasok at nagpasalamat sa amin yung company nung saan kami naka-assign. At ang isa pa po yung may pinatay naman sa loob ng aming store. Na-assign din ako niyan. Kasi sa gabi yun eh. Maintenance namin. So nagulat din ako. So siyempre hindi ko alam yun. Ako yung tinawag ng pinaka-head ng isang, hindi ko nababanggitin yung lugar na yun kasi may pinaka-head ng security doon. Tumawag sa akin kasi may mga number po kami nila eh. Lahat ng mga establishment doon, nandun yung mga number namin. Tinawagan ako. Sabi sa akin, sir, siguro around past 5 a.m. Sir, yung guard mo patay sa loob dito ng establishment niyo. Sabi ko, ha?
Alam ko, hindi guard yun kasi hindi na anong guard sa gabi namin. Ano yun? Maintenance. Di kailangan ko akong mauna kasi hindi sila pwedeng pumasok na walang mag-guide. Siyempre, ako yung officer of detachment commander doon. Pumunta talaga ako ng madali sa pasok ko. Mga mga 11 p.m. pa, 11 a.m. So, kagigising ko lang halos kasi kami sa na yun talagang pakbakan ng daming sale. So, punta ako doon. So, kailangan, ganito, inangat yung roll-up na andun nga yung aming, patay na, excuse me, meron siyang saksak ng kutsilyo sa likod. At may ginawa pa doon sa aming establishment, so hindi ko nalang babanggitin kung ano yun. So, may mga pulis matin, mga soko, i-assist ko sila, ikot kami, kasi baka mamaya, yung intruders nasa loob pa. So, kailangan sir, ganito muna gawin natin, ikutin natin lahat bago natin puntahan yung pinaka-area kung saan na dapat sigurado kami na dapat hindi, wala na talaga may nangyari na doon sa area na yun. Kailangan i-check muna namin lahat. Baka mamaya, pinuntahan namin yun, nandiyan para sa paligid. Grupo kami din nag-gisa ng granada, di paano na. So, dapat, ikaw, officer, gagawa ka ng way yung safety and security ninyo. So, sabi ko, sir, ikot muna tayo. Ayun nga pala dapat. So, yung ang mga polis, gusto yan, dire-diretso na eh. So, ako hindi ko sinabi, sir, anong gawin muna po natin? Ikutin muna natin yung area bago tayo pumunta doon sa area na kung saan meron dapat tayong tingnan na i-secure kung talagang nandoon pa. Diba? Pera po yun, yung ang nakalagay doon. So, inikot muna namin lahat. Hindi naman gano'ng kalaki yung na yun eh. So, yun. Tsaka kami pumunta. Yun yung mga naranasan ko talaga na sabi ko, ganito pala ang pagiging isang officer. Kasi, hindi pa naman ako katagalan sa pagiging officer that time. Yun na yung mga naranasan ko. Na talagang sabi ko, lalo kang magiging matututo pag dumating ka sa point na gano'n. At yung isa pa na talaga namang halos yung report ko, sobrang dami, siguro 1 week akong hinihingan ng report kung sino-sino. Yung aking pong hinawakan na condominium din na 4 na building po yun, lumubog yung aming pump room. So kinukwento ko lang para at least meron kayong idea kung maranasan ninyo. Yung pump room namin parang isang floor siya malaki siya, mataas siya, lubog po yun, lahat ng aparatus talaga naman nasira. At ang halaga kung magkano po 54 million yung nasira. So, gawan mo ng report, ganito, ganyan, kailangan ma-handle. Kasi ang laki-laki ng halaga nun. Tapos December pa yun. Tapos sabi ko, tanggal kaming lahat nito sigurado. Sobrang laki ng negligence. Awa naman ng Diyos, nagawa natin ng report, na ayos natin, na i-defense natin yung ating mga guard. Natanggal nga lang yung night shift namin, pero naiwan naman kami at nagdagal pa kami ng for how many years. Nung ako'y umalis na po doon, iniwan ko na nawala na rin yung agency. Kasi nakasalalay talaga ang malaking bentahe sa mga officer. Bakit nagtatagal ang agency? Not the agency alone. Mas higit ang points or percent ng isang officer bakit nagtatagal ang detachment. Ang agency sa detachment tayo kasi siya yung captain of the boat Pagpalpak siya, lulubog talaga yan. Diba? So, dapat ang mga agency, yung mga marurunong yung pong officer, ingatan po ninyo, pahalagahan po. Huwag kayong makikinsa sa pag-aralan at kung may request naman at tama, dapat sundin naman. Kasi hindi ito pang personal, sigurado po yan. Yan ay pang pang detachment yan at para dun po sa mga subordinate natin at sa mga manggagawa natin mga security. So huwag matakot mag-immerse sa mga ganung bagay. Yun po yung point natin. And after that, emerge. Sigurado po yan. Bandang huli po yan. Lulutang ka at paglutang mo siguro napakahusay mo ng isang opisyal or isang security personnel. So maraming pong salamat. I hope po nakatulong po yung vlog ko na to doon po sa mga kaibigan natin at kasama natin mga security personnel, sa mga followers po natin. Ingat po palagi and have a blessed day po sa ating lahat.